Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingnan nyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi niyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. So, Ayan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and Ayun drug po. pushers. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat I po. stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyo pong pananaw po dito Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman, sir. Meron akong death squad, pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster, uutusan ko. Patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin ko siya. Patayin nyo rin. Ganun po. Oo. Dapat po, pumatay muna siya Oo. bago nyo patayin. Tapos kung utosang patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yun? Patas lang. Nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yun? Wala. So therefore, bilang prosecutor, hindi nyo ginagawa ang sabi ng Hindi. batas. When I was mayor, Tutor po ako in toto. Talagang Yes. I am bound by the rules. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when you became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land. Because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, naniniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo si Vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo si Vigilante? Na pumapatay po ng drug addict na nanlalaban din. Ayan, Sige po, pakipaliwanag po sa amin. May classification niya, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yes. You kill drug lords Yes. and the purveyors of drugs. Aha. What you just kill addict, sir? Yung addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon sa the rehabilitation center. Sa totoo lang po. Palambin mo ang nanay, tatay na doon mo deliver yung bata. Sa totoo lang po, Mr. Chair, ito because of your pronouncement
na shoot them dead. Na-embolden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the President himself, who is actually the Commander-in-Chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You say Shoot them again. dead. All right. Yes, sir. Therefore, Hanggang ngayon. your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policemen that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kaming inibitahan na 4 na mga SPO4 lang po ito. Mga talagang non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. Ngayon tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng 4 na pulis na yan? Saka yung Pagka major? lumaban? Hindi po lumaban eh. Hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Oh, ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Bacay himself, na ang sabi rito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tinan po namin ng crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba'y nakipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako, Mr. Depende, sir. Not really a gun. It could be a knife. Knife. Okay po. It could Knife. be a something that would be lethal. Tubo or Pero inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganung karaming ebidensya. Oo, ng 7,173. For example, 440 users. Ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh.
Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as President, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yung nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pakialaman yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressman, especially now, nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat at termino. Ako yung naging minority leader, ako yung naging deputy speaker. Tanahon niyo po yan nung kayo nakopo. Ngayon ako po tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair, akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Sabi ko kung gusto nila Believe ako mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98. Di po, sandali lang po, Mr. President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker. Nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. Ayun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganung salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganung salita. Tama ako, mali. Hindi niyo masagot. I cannot debate with you on this, sir. No, but, Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Naging congressman ako, sir. Opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir, hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, Mayor, pagka kriminal ka, mainit talaga ako sa iyo.
Hindi po yung Pag nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. Hindi ko, I am not actually, yung bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But, still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Yes. Chair? Yes. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko naabot yan, sir. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Well, kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But, Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. Marami nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Pagkat naniniwala po ako na kapag ang ating nirule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. Kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba, Even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng pabuya sa isang tao, nakapatay na po siya ng drug lord. Nagano po yan nanlaban po yan Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinagkatao na talagang umaano sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance interpretation ng
But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang, ano ako, sir? By the rules ako. Paski na Salamat nung po, fiscal Mr. ako. Chair. By the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin na hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Sabi kasi ni ano, sir, na ipakontempt ako. So, Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po.